Okay, so kunin natin mga Bible, buksan natin sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. And I'll be speaking about sa resurrection since karamihan ngayon ay pinag-uusapan yung death, burial, and resurrection, especially this Sunday. Pero again, ulitin ko po, hindi natin pinag-aaralan hindi tayo nagsa-celebrate ng Resurrection Sunday because sineselebrate ito mostly ng mga churches ngayon, but because we believe that one day the Lord Jesus, yung namatay ang Panginoon 2000, more than 2,000 years ago, at after 3 days and 3 nights siya ay nabuhay muli. Minsan lang siya namatay. Amen? Kaya ang resurrection sa atin, alam niyo ba ng Sunday is may kinalaman ito sa resurrection? Okay? Ang Hudyo, ang kanilang worship is every seventh day, which is the Sabbath, na yan ay sa Saturday. Pero tayo, as a Christian, based sa New Testament, tayo ay sumasamba sa Resurrection Day, which is Sunday. Okay? Okay, so Sunday, hindi natin yan, tawag dito, inimbento lang, kundi yan ay ginawa ng mga new believers, yung New Testament first, yung mga New Testament church, kaya mga first century believers, sila ay nagsimulang nagtipon ng Sunday because that is the Resurrection Sunday. So again, hindi natin to ginagawa because of the Holy Week na tinutukoy natin dahil hindi tayo bound sa kundi hindi tayo bound dyan sa anumang celebration na yan, kundi we believe in resurrection. No? We just simply believe in resurrection. At gusto kong pag-usapan natin, ano ba yung resurrection sa buhay ng isang Kristiyano? Sometimes we celebrate it. We enjoy na meron tayong tinatawag na resurrection. We know na someday mayroon din tayong magiging resurrection if you died on na mananampalataya at hindi kayo nabutan ng rapture, namatay ka, someday meron tinatawag na resurrection. Pero kung tayo ay inabutan ng rapture, thank God, hindi ka makaka-experience ng resurrection kasi hindi ka na mamamatay. Kapag dumating ang Panginoon, anytime na buhay tayo, no? Ang tawag diyan ay rapture. But ang question natin ngayon is, anong resurrection para sa iyo? Okay? Ano ba yung resurrection? Ano ba yung halaga ng resurrection in your Christian life? Kasi sometimes, again, marami tayong mga sineselebrate ng mga holidays, pero sometimes we just celebrate it, we just go sa flow. Pero ano ba ito sa'yo? Ano bang resurrection in your life? Okay, Philippians chapter 3 verse 10 and Ephesians chapter 1 verse 19. Iano natin itong dalawa. Philippians chapter 3 verse 10. Pwede tayong tumayo lahat. Okay, ipitan nyo lang yung Ephesians chapter, total pagka nakita nyo na yung Philippians, malapit lang naman din dyan yung Ephesians. But let's read Philippians chapter 3 verse 10, then Ephesians chapter 1 verse 19 to 21. Okay, so nandiyan na kayo last, amen? Okay, verse 10, basahin natin ng sabay-sabay. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. So meron sinabi na si Apostle Paul na isa sa pinaka-goal ni Apostle Paul is to know Him, to know the Lord Jesus Christ. And I pray na that is your desire. Kaya meron tayong Bible reading, meron tayong prayer, meron tayong church. Ang pinaka-goal natin bakit tayo may Bible is to know the Lord Jesus Christ. At another thing is to know the power of His resurrection in our life. Ephesians chapter 1 verse 19. Basahin din natin ang sabay-sabay yung tatlong talata. Ephesians chapter 1 verse 19 to 21. Ready, go? And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. Okay, so ang message natin ngayon is resurrection realities for every Christian. Resurrection realities for every Christian. Or in other words, ano ba yung realities nito sa buhay mo? Ano ba yung para sa iyo, anong resurrection?
Bakit ba mahalaga ang resurrection sa isang Kristiyano? Not just because we are going to heaven, not just because someday, sabi ko nga, makaka-experience tayo ng resurrection, pero anong resurrection sa'yo habang nandito ka sa lupa? Ano yung bagay na yan para sa'yo habang nandito ka sa lupa? Okay, so tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po muli kami Panginoon as we study your word. At dalayan ko po na ito po ay magbigay ng mga bagay, Panginoon, na katotohanan na kailangan po naming malaman. At the same time, encouragement na para na kami po ay magpatuloy. Encouragement na kami po, Panginoon, ay makita namin ng inyong aming purpose as a Christian at ano po yung mga dapat namin gawin bilang isang mananampalataya. At ganoon din po, Panginoon, na kung meron kami mga worries, mga things na kinakatakutan, I pray, Panginoon, that we will be encouraged because of your resurrection. Because hindi po, Panginoon, naghari sa iyong kamatayan, kundi kayo po, Panginoon, na matagumpay na nabuhay muli mula sa kamatayan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga pag-aaralan, kayo pong muli ang may taas, kayo pong muli, Panginoon, na mag-glorify, at kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa bawat mananampalataya. Itago niyo po ako sa likod ng inyong cross upang kayo pong may taas at patawarin niyo po ang bawat isa po sa amin sa aming pagkakasala. Ito na po amin sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Sabi ko nga, we do not just celebrate the Lord Jesus Christ's resurrection, but knowing what it was or what resurrection means to us as a Christian. Kasi kailangan natin makita yung ano bang halaga ng resurrection. So when we say resurrection realities, it is not just a belief. Hindi lang din ito event, but it is a real, active, life-changing truths for every believer. Okay? So hindi lang ito event na nangyayari every year. Hindi lang ito ating belief, kundi something na dapat makita natin. It is something real to us. It is something active na may ginagawa sa ating Christian life. It is something that will be a life-changing sa bawat mananampalataya. Ito yung mga we are speaking about the spiritual pacts or blessing that we could experience because the Lord Jesus Christ lives or because He arose from the dead. Okay? So, hindi lang tayo nagsa-celebrate ng event na to, but we want to know the wonderful truths about the resurrection. So, tatlong bagay, no, para medyo maikli lang ito, pero I pray na ito ay maging blessing sa bawat isa. Tatlong basic thing about the realities about the resurrection realities or realities about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Number one, ito yung bagay na makikita natin. Number one is the pardon from sins penalty. Okay? Pardon from sins penalty. Meron tayong, because of resurrection, meron tayong victory over sins penalty. Yung tinutukoy ko dito na pardon is yung victory over sins penalty. Dahil sa ating kasalanan, lahat tayo merong kabayaran ng ating kasalanan. Okay? Sino sa inyo nanood ng Passion of Christ? The Passion of Christ, no? Yung matinding, isa sa pinakamatindi sa lahat ng mga portrayal ng kung paano namatay ang Panginoon Jesucristo sa cross. Doon pinakita yung yung pinakamalapit na makikita nyo kung paano, Brad, gamitin ko na nga lang ito. Kaya yata ako na testing, yon. Okay? So, ito yung yung pinakamagandang pelikula na para bang pinakita, although hindi natin alam ang exact things na nangyari. Pero at least nagkaroon tayo ng glimpse. Ano yung hirap na dinanas ng Panginoon because of our sin? And I pray na kapag nakikita natin kung gaano kahirap ang ginawa ng Panginoon, na hindi mo na mahalin yung kasalanan sa buhay mo. Amen? Natandaan natin that namatay ang Panginoon Jesucristo para bayaran ng kasalanan. By the way, hindi yung mga soldiers ang pumako sa Panginoon, kundi tayo. Bawat isa sa atin, dahil tayo ang nagkasala, hindi ang Panginoon. Inalaw ng Panginoon na mamatay siya sa cross because of our sin. At isang bagay na makikita natin dito na bakit mahalagang resurrection in our life, because we have the pardon from sins penalty. We have the victory from sins penalty. In Romans chapter 4 verse 25, tingnan niyo po yung sinabi sa Romans chapter 4 verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. The Lord Jesus Christ was delivered
on the cross because of our offenses. Namatay siya sa cross dahil actually kung tutusin, kaya niyang umalis sa cross eh. Kaya niyang umalis at hindi siya mapako dyan, but inallow niya yung sarili niya na mapako because of our offenses, because of our sin. At the same time, sinabi ng Panginoon dito na He was raised for our justification. Yung word na justification, merong awitin na patungkol sa justification, just as if we never sin. Just as if we never commit sin. Pagka makikita nyo yung justification, bagamat tayo ay nagkasala, nadungisa natin ang sarili natin, pero dahil sa Panginoong Jesucristo, tayo ay nabayaran sa ating kasalanan. Okay? Yung penalty sa cross is para sa offenses natin at para bigyan tayo ng panibagong buhay, nagkaroon siya ng resurrection. It means that every believers, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, totally we are free from the sin's penalty. Okay? Wala ka nang dapat alalahanin pa. Lahat tayo binayaran na ng Panginoon sa ating kasalanan. Sino sa inyo, nasubukan nyo yung meron kayong utang na ang hirap bayaran? Okay? Yung utang talaga na parang hindi mo kayang bayaran sa sarili mo lang. Okay? Iba-iba yung level natin, pero alam nyo, isang pinakamatinding utang natin, yung kasalanan. Okay? Dahil sa kasalanan, merong penalty. At anong penalty ng sin? Hindi mo sukat akalain. Dahil dito sa lupa, maraming suffering tayo dito sa lupa because of sin. But one of the greatest penalty ng sin is the lake of fire. Whether you like it or not, whether you believe it or not, merong impyerno. Amen? Maraming tao habang buhay sila, sinasabi nila, hindi ako naniniwala sa impyerno. Isang problema lang, kahit hindi ka maniwala, totoo ang impyerno. Okay? Whether ikaw ay naniniwala sa Bible o hindi, hintayin mo na lang pag namatay ka. Kung hindi ka magkaroon ng, wala kang katiyakan ng kaligtasan, merong impyerno. Ngayon, sasabihin natin, Pastor, hindi nyo pa naman nakita yung langit, hindi nyo pa nakita yung impyerno. Simple lang naman yung pinakano natin eh. Kung ang Bible hindi totoo, okay? Kung hindi totoo ang Bible, then lahat tayo pare-paras lang mangyayari after this death, after this life. Pero kung totoo ang Bible, lugi yung hindi naniwala sa Bible. So wala namang mawawala sa akin, wala namang mawawala sa iyo kung maniniwala ka na totoo ito. At nakakagulat, as a science teacher, nakita ko rin yung accuracy ng Bible. Alam nyo ba na maraming nag-ano rito na hindi totoo ang Bible, pero tingnan nyo na lang, maraming mga bagay dito na makikita natin that even science, magpapatotoo. Makikita nila in reality kapag tinignan nilang Bible, napakatotoo ng lahat ng sinasabi ng Biblia, even sa larangan ng science. That's why sa Bible College, meron kaming subject na Scripture Science. Na pag-aaralan mo ang science in the light of the Scripture. Okay? At ngayon ang teacher doon si Brother Marlon. Dati yun is, tag dito, yun ang klase kong before. At marami silang napapatunayan ngayon. At may isang bagay na makikita natin dito, yung penalty na yan na napakatindi na pagtungo sa dagat-dagatang apoy, binayaran na ng Panginoon. Okay? Hindi tayo karapat-dapat sa langit, pero tingnan niyo po ang Colossians chapter 2 verse 13. Colossians chapter 2 verse 13, ito yung isang bagay na pagpapasalamat natin bilang isang mananampalataya, and you being dead in your sins. Tayo ay patay dahil sa ating kasalanan and uncircumcision of our flesh. Dahil hindi, yung ating heart is, meron yung pag sinabing uncircumcision, hindi pa malinis, hindi pa yan napatawad. And had He quickened together with Him. Dati tayong patay sa kasalanan, pero tayo ay binuhay, yung word na quicken is binuhay, kasama ng Panginoon, having forgiven all your, gano'ng karaming kasalanan na pinatawad sa atin? All trespasses. At ang sabi sa verse 14, ito yung isang bagay na napakaganda sa verse 14, blotting out the handwriting or of ordinances that was written against us. Alam niyo yung parang isang bagay na nasa korte tayo, lahat ng mga kasalanan talagang tinanggal na ng Panginoon. Yung bang binuran ng Panginoon, imagine mo yun, gaano karaming kasalanan na gawa mo? Gaano karaming kasalanan na gawa natin? And by the way, ilang kasalanan ang dapat natin gawin para hindi tayo karapat-dapat sa langit? Isa lang. Si Adan at Eva, isa lang kasalanan nila, hindi na sila karapat-dapat sa langit. How much more tayo?
Wala sa atin ni isa na karapat-dapat sa langit. But because of the Lord Jesus Christ, ang sabi dito, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Okay? So dahil sa ginawa ni Jesus Christ, lahat ng kasalanan natin napatawad. At dahil tayo napatawad, meron tayong naghihintay yung word of justification, parang hindi tayo nagkasala. Anytime na tayo mamamatay, alam natin patungo tayo sa langit. Okay? At kung ikaw ay bisita, mahalaga na maniwala ka sa Panginoon, hindi sa religion. Hindi sa good works. Ang magliligtas lang sa iyo, ang magtatanggal lahat ng kasalanan mo, magpapatawad, walang iba, kundi ang Panginoon Jesucristo. Yung tinutukoy ko dito na tayo ay yung penalty ng sin, we are free from the penalty of sin. Alam niyo yung penalty ng sin, daan na lang natin ng konti. No? Anong penalty ng sin? Romans 6:23, for the wages of sin is death. Dahil sa ating kasalanan tayo ay mamamatay. Pero nakakalungkot, hindi lang isang kamatayan, kundi dalawang kamatayan. Sa ating mga bisita, Revelation chapter 21 verse 8. Tingnan niyo po yung Revelation chapter 21 verse 8 at kung Bible mo yan, tingnan mo mabuti yung word na second death. First time kong narinig yung word na second death nung ako ay second year college at the age of 17. Akala ko pag namatay ako, tapos na. Pero hindi pala ganun ang kamatayan. Pag namatay ka physically, isang kamatayan pa lang yun, pero meron pang naghihintay na spiritual death, which is the second death. At ano ang second death? Yung tinutukoy na lake which burneth with fire and brimstone. Na tinutukoy natin na lake of fire o yung hell. And by the way, mas mataas ang lake of fire mas matindi ang lake of fire kaysa sa hell. Basahin niyo lang sa Revelation chapter 20 verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. Okay? At sinong pupunta dyan? Yung mga fearful and believing, abominable, murderers, warmongers, sorcerers, idolaters, and all. Sino dito hindi pa nagsinungaling? Taas sa kamay. Lahat tayo nagsinungaling na. So hindi ka man pumatay, hindi ka man nangalunya, pero kung ikaw ay nagsinungaling, patungo tayo sa dagat-dagatang apoy. But thank God because of His death, tayo ay nagkaroon ng forgiveness. 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. Anong sabi sa 1 John 1:7? And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Amen? Gaano karaming sin? Tingnan nyo nga yung word na all sin na yan. Gaano karaming sin ang binayaran ni Jesus Christ sa cross? Lahat. Sino dito buhay na nang namatay si Jesus Christ? It was 2,000 years ago, more than 2,000 years ago. Wala pa tayo, pero namatay na si Jesus Christ para sa iyo, para linisin ang kasalanan mo once na tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Anong kasalanan na mas tinutukoy na all? That is past, present, and future sins. Pastor, ano bang ibig sabihin? Ibig sabihin, lahat na ng kasalanan ko, pati yung magagawa ko for the next year in my life, nahugasan na ng Panginoon? Yes. Mamaya ipapaliwanag ko to. Ibig sabihin ba, pwede na akong gumawa ng kasalanan? Hindi. Pwede kang makagawa ng kasalanan, pwede kang may magawang kasalanan pero assured ng iyong salvation. That's why meron tayong dadaanan na tinatawag na, dito yung discipleship material, mamaya bumalik kayo. Meron tayong ginagawa na discipleship material. Pero isang bagay na makikita natin dito, kung ikaw ay anak na ng Diyos, patungo ka na sa langit, hindi na niya maharangan ang pagtungo mo sa langit. Pero mamaya may papaliwanag ako, merong palo ang mga backslider. Okay? May palo ang backslider. May palo kapag hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Pero yung all sin na yan is the past, present, and future sin. Okay? John chapter 5 verse 24, ito yung kagandahan sa resurrection. Papaliwanag ko na lang as I progress sa aking lesson. Pero gusto ko lang makita ninyo to, no? Basahin nga natin ng sabay-sabay ang John chapter 5 verse 24. Nandiyan na ba kayo? Okay, ready, go? Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Tingnan niyo mabuti na once na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon,
Ang sabi diyan, meron ka ng eternal or everlasting life at guhitan niyo yung word na and shall not come into condemnation. Shall not come into condemnation but is passed from death unto life. Wala na tayo sa kamatayan, nandun na tayo sa buhay na walang hanggan. Wala na tayo sa penalty of sin, nandun na tayo sa reward ng eternal life. Nakukuha niyo po? Okay? Kasi ganito yun. Sometimes meron tayong naririnig, no? Siguro alam natin ito. Marami sa atin naniwala dati sa salitang purgatory. Tama? Sino dati naniniwala sa salitang purgatory? Pero wala yan sa Bible. Okay? Nasa Apocrypha yan, pero hindi yan kasama sa King James Bible. Yan ay belief na tinuro sa atin before. Pero walang purgatorio. Meron lang totoong dalawa lang lugar for eternity, heaven and hell. Heaven for eternal life, hell for eternal death. Eternal separation. So dalawa lang. So hindi tayo naniniwala, we are not teaching purgatory. At the same time, church, we do not believe sa outer darkness. Okay? Kasi may mga teaching na ganito at marami nang naging teaching ito before na wala na yan tapos na revive ulit. Hindi ko kine-question ang kanilang mga tawag dito yung kanilang motive in teaching the outer darkness. Pero bilang isang mananampalataya, ito yung kagandahan kaya may resurrection because we shall not come into condemnation, but we are passed from death unto life. Ibig sabihin, because of the Lord Jesus Christ's death, nabayaran nating kasalanan, and because of the resurrection of the Lord Jesus Christ, ang hinihintay natin dalawang bagay. Either tayo ay mamatay at mag-resurrect or mag-rapture. Amen? Amen? Okay? Dalawa lang may experience natin. Kung ikaw ay mamatay bago rapture, resurrection. Pero kung hindi ka mamatay at dumating ang Panginoon ng buhay tayo, ano may experience? Rapture. At dun sa rapture na yon, we are not coming to condemnation. Hindi ko kayo kailangan takutin, no? Na merong condemnation na mangyayari kundi ito. Ako naniniwala sa bagay na to. Ito lang yung pinaniniwalaan ko mula sa Biblia. Naniniwala ko na kapag hindi matapat ang Kristiyano, patungo pa rin yan sa langit, pero merong correction na gagawin ng Panginoon kapag backslider ka. Okay? At the same time, merong reward pagdating natin sa judgment seat of Christ. Okay? Ano yung mag-i-encourage sa'yo? Ano yung resurrection ngayon sa'yo? Ang resurrection sa'yo, alam natin na binayaran na yung ating kasalanan, pero iniisip natin to, Lord, anong gagawin ko? Bakit buhay pa ako? Kasi dapat tayong maglingkod. Now, if you will become backslider, if you will choose na mag-backslide, at kahit anong preaching, sabihin ko sa inyo to, kahit anong preaching ng salita ng Diyos, kung hindi mo babantayan ang Christian life mo, madaling mag-backslide. Amen? Madaling mawala sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi mo babantayan yung sarili mo everyday na magbasa ng Bible, everyday na mag-pray, madaling mag-backslide. And later on, ang dali kayang ma-impluwensyahan ng cellphone. Ang daling ma-impluwensyahan ng kasalanan sa mundo. Kung hindi mo babantayan yung sarili mo, this is the pinaka ng resurrection, na tayo mamaya may makikita tayo na yung pinaka-power natin sa resurrection. But isang bagay na gusto ko lang ipakita sa inyo, because of John chapter 5 verse 24, meron na tayong everlasting life, hindi na tayo dadaan sa condemnation, so walang purgatory, hindi tayo dyan sa outer darkness na yan, kundi ito yung natin, kung ikaw ay magbabackslide habang buhay ka pa ngayon, meron naghihintay na chastisement. Hebrews chapter 12 verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. Ang tunay na anak ng Diyos, pinapalo ng Diyos. Pwede ako mag-preach dito, kahit na ang gawin ko lang dito mag-preach,
Kahit na sabihin natin, Pastor, huwag niyong pakialaman ang buhay ko, sige lang. Naniniwala ako, ang kailangan ko lang gawin mag-preach. I-rebuke kita kung kinakailangan, sasabihan kita kung kinakailangan, pero hindi kita pipilitin. Why? Because someday, kung talagang ligtas ka, may chastisement. Amen? Ang tunay na Kristiyano, pinapalo ng Diyos. Kung hindi ka nakaka-experience ng pamamalo, kahit may ginagawa kang kasalanan, then mag-ingat tayo. Sabi sa Bible, baka hindi tayo tunay na anak. Pwede kang magpanggap, pero kung hindi nag-speak sa yung Holy Spirit, you do not enjoy the Bible, you do not enjoy prayer. Alam ko mahirap ang prayer, alam ko mahirap yung Bible, pero ibang-iba kapag nagpe-pray, amen? Ibang-iba kapag nagbabasa ng Bible, ibang-iba kapag nasa church. At alam mo kapag nagbabackslide ka because may chastisement. Another thing, because we believe in the judgment seat of Christ. We believe in the judgment seat of Christ. Someday, pagdating dun sa langit, hindi tayo dadaan doon na sasabi may purgatory pa saglit, meron pa tayong outer darkness, kundi pagdating dun sa langit, we will face the Lord Jesus Christ in the judgment seat. So meron chastisement sa lupa, pagdating dun sa langit, may judgment seat of Christ. At anong mangyayari sa judgment seat of Christ? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that what he had done, whether it good or bad. Lahat tayo mag-appear before the judgment seat of Christ. Whether we like it or not, haharap tayo sa Panginoon. We will give account sa lahat ng ginawa natin. As sa 1 Corinthians chapter 3 verse 12 hanggang 15. Tingnan niyo po ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 12 hanggang 15. Now if any man built upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, ang sabi diyan, every man's work shall be made manifest. Verse 13. In the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, what sort it is. Someday, hindi ko problema kung anong mangyayari sa ano natin. Ang pinakagawain ko bilang pastor, just to preach, just to lead. Gumawa ng maraming way para lahat tayo merong gagawing paglilingkod. Alam niyo, isang bagay na ginagawa natin ngayon, bakit natin in-encourage sa mga men to lead? Why? Because someday we will face the judgment seat of Christ. Bakit meron tayong soul winning and discipleship? Because someday we will face the judgment seat of Christ. Bakit meron tayong sacrifice ngayon? Because someday, lahat yan, connect-connecta yan, whether you like it or not, pag namatay tayo, kung ikaw ay tunay na save, sana save. Kasi pag tunay tayong save, merong reward sa lahat ng ginagawa natin. At kung hindi totoo yung ginawa natin someday, we will suffer loss. Dahil sabi diyan, if any man's work abide, verse 14, he hath built thereupon, he shall receive a reward. Kung ating work ay parang gold, silver, and precious stone na magdadaan sa fire, matitest ng fire, pero mananatili, meron tayong reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, and he himself shall be saved, yet so as by fire. Ano yung isang bagay na kailangan natin gawin? Ano yung ina-appreciate natin about the resurrection? Naniniwala tayo na because of the resurrection, meron ka ng eternal life, you're going to heaven, pero bilang isang anak, meron pa rin chastisement at merong reward or loss pagdating sa langit. Depende sa ginawa natin para sa Panginoon. So hindi ko kayo kailangan takutin na anumang preaching at i-preach kung ano-ano mang panaano dyan, kundi manatili na ako dito. Na alam lang natin, one day, haharap tayo sa Panginoon in the judgment seat of Christ. At sana isang bagay na makikita natin dito, because of the resurrection of the Lord, napatawad ka na, binago na ng Panginoon yung buhay mo, sana paghaharap ka sa Panginoon, because someday, haharap tayo, yung masaya ka, naharap. Okay? Dahil meron tayong reward. Bagamat hindi na tayo,
Ulitin ko, hindi ko kayo kailangan takutin sa purgatory o kaya sa outer darkness. Isa lang alam ko eh, ang Panginoon namamalo at nagre-reward. Ang isang ang ligtas na hindi susunod, may palo. Ang isang tao na may gagawin para sa kanya, someday merong reward. Titus chapter 2 verse 13. Sa rapture, ito yung inaabangan natin. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So ano daw yung ini-expect natin? The blessed hope, the glorious appearing. So hindi ito yung parang nakakatakot. Kasi may mga teaching na pagkatapos ng rapture, kung saan muna tayo pupunta. No, pagkatapos ng rapture, ang sabi sa Bible, haharap tayo sa Panginoon. Sa judgment seat of Christ. And I thank God na meron sana tayo mga reward. Alam niyo sino sa inyo nakita niyo na yung calendar natin? Tinignan niyo na ba yung July hanggang December? Ano yung July hanggang December kung nakita niyo na yung calendar? Crowns. Pag-uusapan natin yung 5 crowns at sa December, pag-uusapan natin doon yung casting of crowns dahil someday, lahat ng crowns na yan din ang gagamitin nating worship sa Panginoon. Okay? Second, the power of new life. Okay? The power of new life. Parang bilis ang oras The power of new life. Okay? Number 2, the power of new life. It is the power we have to walk in the newness of life. Romans chapter 6 verse 4. Therefore we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. So mag-concentrate na lang ako dyan sa may na yan. Ano sabi dyan? Kung paano daw tayong sa may baptism. Pag binabaptize tayo, nilulubog tayo. Noona yung nakatayo, picture ng kamatayan natin with the Lord Jesus Christ. Yung paglubog, yan ay picture ng kamatayan natin at pagkalibing ng yung dati nating pagkatao. Pero sabi sa Bible, nang inahon tayo, we are raised together with the Lord Jesus Christ in His resurrection so that we should walk in the newness of life. So bilang isang mananampalataya, we need to walk in the newness of life. We got saved. When we got saved, something happened. May mga bagay na binago ang Panginoon. At sana may tunay na pagbabago sa buhay mo. Kung tunay kang saved, may changes. Amen? 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Nung ikaw ay naligtas, binago ka ng Panginoon. Hindi agad-agad, pero yung justification natin, sa harapan ng Diyos, ikaw ay banal. Sa harapan ng Diyos, ikaw ay wala ng kasalanan. Sa harapan ng Diyos, ikaw ay anak na ng Diyos. Grabe yung ginawa ng Panginoon. Sabi sa John chapter 1 verse 12, but as the men has received Him, to them gave He power to become the sons of God. Kung ikaw ay naging anak ng Diyos, o kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Alam nyo, nung time na tinanggap natin si Jesus Christ, Philippians chapter 1 verse 6, Brad. Okay, ang sabi diyan, being confident of this very thing, that He which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Isang bagay na makikita nyo sa Philippians chapter 1 verse 6, He started a good work in you. And He will perform it until the day of Jesus Christ. Alam nyo ba na nung ikaw ay na-save? Kaya nga ang tunay na ligtas, may changes eh. Ako naniniwala. Hindi mo lang pwedeng sabing ligtas ako. May mga iba pwedeng sabihin yan at pwede ka lang mabaptize sa church, pero kung tunay kang ligtas, may tunay na changes. Kung walang changes, mag-ingat tayo. Kasi may power ang resurrection ng Panginoon. May power para magkaroon tayo ng newness of life. That when we are raised, katulad ng pag-resurrect ni Jesus Christ, we should walk in the newness of life. Ephesians chapter 1 verse 19. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead. Alam niyo ba na yung
nung ni-raise ng Panginoon from the dead at dahil sa resurrection ng Panginoon, we have a exceeding great power na nag-work sa buhay natin. So ibig sabihin, bilang isang mananampalataya, one of the victory na meron tayo because of the resurrection, we are no more slave of sin. Hindi ka na, ano yung word na slave? Alipin ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 5, sabi dito, for if we have been planted together in the likeness of His death, and we shall also in the likeness of His resurrection, knowing this, that our old man is crucified with Him. Alam yung sinabi ni sa Galatians 2:20? Na yung crucified, yung old man natin is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Because of the resurrection of the Lord Jesus Christ, because of this power, kapag makita natin yung power of resurrection in our life, alam niyo, ibig sabihin, hindi mo na kailangan paglingkuran ng kasalanan at hindi ka na sunod-sunuran sa kasalanan. Sometimes, maraming Kristiyano, maraming tao na nagsasabi, saved na ako, pero bakit nag-i-enjoy pa sa kasalanan? Okay? Listen. Ang totoong ligtas, ang sabi sa Bible, sin is taking occasion. Ano yung ibig sabihin ng sin is taking occasion? Ang occasion ba daily? Ang occasion, hindi daily yan. It means, ang tunay na saved, sometimes biglang papasok ang kasalanan. Sometimes dahil hindi ka naging mapagbantay, biglang papasok ang kasalanan sa buhay mo. Madidipit ka pero hindi mo na ini-enjoy yung sin every day. Kasi once na everyday ka pa rin na nag-i-enjoy sa sin, you do not have the power of resurrection of the Lord Jesus Christ, wala ka pang, alipin ka pa ng kasalanan, ibig sabihin hindi ka pa saved. Kasi ang tunay na saved, sometimes magkakasala yan, pero hindi na yan masaya. Sometimes magkakasala yan, pero imomorn niya yung pagkakataon na siya ay nagkasala, and from time to time, pupunta yan sa Panginoon. Hihingi ng kapatawaran sa kasalanan, hihingi ng kalakasan para hindi magkasala because he do not want to serve sin. He do not enjoy sin in our life. Pero kapag nag-enjoy ka pa sa kasalanan, something wrong. If we have the power of resurrection, we do not entangled in sin or bondage anymore. Galatians chapter 5 verse 1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Malaya ka na. Amen? Alam nyo, kapag tunay na ligtas, you can say no to sin. Ang ligtas, sabi nga dyan sa Proverbs 1 verse 10, if sinners entice thee, consent thou not. Kahit na ikaw ay kahit ikaw ay entice, kahit na ikaw ay tuksuhin, kahit na ikaw ay, kumbaga parang gawin na lahat para lang makagawa ka ng kasalanan, pwede mong sabihin, ayoko magkasala. At kung tayo ay nasa wrong relationship, tayo ay nasa wrong things na ginagawa, merong mga something wrong sa buhay natin na alam natin, kinakausap tayo ng Panginoon. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, meron kang way of escape. Ibig sabihin, pwede mong sabihin sa kasalanan, pwede mong sabihin sa sarili mo anytime, meron ka ng victory over sin because of resurrection. Binayaran ka na, ginastify ka na, in-empower ka pa. So kaya mong labanan ng kasalanan. Kaya nga sabi sa Romans chapter 6 verse 4, we need to walk in the newness of life. We need to pag dito i-decide natin sa sarili natin, Lord, because ako ay saved na, makita mo yung bagay na yan, then mag-i-start ka na, Lord, I want to live yung buhay na to, yung newness of life. Sasabihin mo someday yung Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, yet not I, but Christ liveth in me. Na-experience mo yung life na yan? Na the Lord Jesus Christ is living in you?
Na yung buhay mo ngayon, hindi mo na sariling buhay, kundi si Jesus Christ ay nabubuhay para sa iyo. Pwede mo nang sabihin ng Romans chapter 12 verses 1 and 2. Amen? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. You will present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. At verse 2, you will not be conformed to this world. Okay? Sa verse 2, hindi na tayo dapat makonform sa world na to. Hindi na tayo gumagaya sa mundo. Meron ka ng newness of life. You need to live in the newness of life. Huwag mo nang i-enjoy yung kasalanan. Amen? Huwag mo i-enjoy kung ano yung mga bagay na pinapanood dyan na malalaswa. Hindi mo na ini-enjoy yung mga maling barkada. Okay? Hindi ka na pumupunta sa mga questionabling lugar. Alam nyo, kapag tunay na ligtas ka, nagkakaroon ka ng question sa sarili mo na, Lord. Ako nga kuminsan, yung madaan ka lang sa isang lugar na alam mo hindi dapat dinadaanan ng Kristiyano. One time, doon sa SM North, di ba, pag galing ka doon sa may kabilang building, yung annex, pag pumunta ka doon at dumaan ka doon sa may, I think third floor yata, once na dumaan ka doon, at one time ko lang ginawa na dumaan doon sa may ano na yun din, pag pumasok ka doon sa may shortcut na yun, patungo doon sa panibagong building, ang dadaanan mo doon sa Sinian eh. Kaya nang dumaan ako doon, sabi ko, ayoko nandito, para bang, imagine mo, bumababa ka doon sa escalator, ano? Tapos may makasalubong sa'yo na isang Kristiyano, tapos makita kang bumababa ka doon sa escalator. Pastor, nanood ka ng sine? Yun lang kaisipan na yun, para bang, Lord, ayokong maisip ng tao yun eh. Ayokong umupo sa isang restaurant o kaya sa isang fast food na yung uupo ka doon sa isang table tapos biglang may makikiupo na babae doon sa harapan mo na baka merong kausap. Alam mo yung iniisip mo lahat ng mga bagay na ayaw mong maging katisuran sa ibang tao. It means sa heart mo, alam mo na meron kang ang Holy Spirit nagsasabi sa iyo na ayokong makita ako sa place na to. And one time, alam nila Brother Harold to yung one time doon sa may cruise ship. Sabi nila Brother Harold, baba tayo dito dito tayo dadaan. Nakita ko casino yun eh. Sabi ko, wag tayong dadaan dyan. Tapos biglang lumabas kami, layo ng nilakad namin. Tapos nakasabay namin si Pastor Ray. Tapos si Pastor Ray dumaan, hindi ko alam kung saan siya dadaan. Pagdaan namin, buong dadaanan namin yung na yun. Sabi ko, patay. Sabi ko, iniwasan ko yung hagdan. Alam niyo yung kahit na minsan lang na kahit na pwedeng maging katisuran, ayaw mo, how much more yung ginusto mo? How much more yung talagang pinuntahan mo? How much more yung talagang pumupunta ka? Amen? Yun lang makita kang na may misinterpret sa'yo. Alam mo kapag meron kang Holy Spirit in your Christian life, in your heart, ang Holy Spirit sasabihin niya mali yan. Iwasan mo yan. Nagsisimula pa lang isang kasalanan, ang Holy Spirit magbibigay na ng indication yan, magbibigay na yan ng alarm. Amen? Nakasalanan yan, hindi mo kailangan gawin, wag kang mag-stay dyan. Pero once na ginugusto mo, something wrong. Something wrong. Pag ikaw mismo pumupunta, ibig sabihin wala yung power ng resurrection of Christ. Because in the power of resurrection, we will walk in the newness of life. Amen? Matthew chapter 5 verse 16, we will become light of this world. Let your light so shine before men, that they may see your good works. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.
Hindi tayo tinawag ng Diyos sa anumang karumihan, kundi sa kabanalan. Hindi ka dapat ma-involve sa anumang klase ng karumihan. Kung ikaw ay Kristiyano, iiwasan mo anumang klase ng karumihan. Because we are called into holiness. And number 3, last, for the sake ng time. So ano yung una? Pardon for sin's penalty. Second, power for a new life. Then number 3 is promise. So tatlong ano lang naman yan. Pardon, power, promise. Number 3 is promise of a steadfast hope. Promise of a steadfast hope. Because of the Lord's resurrection, 1 Peter chapter 3 verses 1 to 5. 1 Peter chapter 3 verses 1 to 5. Since ito na yung last, no? Hindi rin ako ganong tatagal dito, pero let me just encourage you na sino sa inyo namumroblema dahil sa nangyayari sa paligid natin? Wala tayong magawa no? Pero alam nyo, ang kaya natin gawin, mag-pray, amen? Ang kaya natin gawin, magtiwala sa Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 3. Ang sabi diyan hanggang verse 5. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again into a lively hope by the resurrection of Jesus Christ. Ang tawag diyan, lively hope. Hindi patay na pag-asa, kundi buhay na pag-asa, to an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God, through faith unto salvation, ready to be revealed at the last time. Sa mundong ito, it will not get better. Tandaan natin to. Huwag niyong aasahan sa mundong ito, paganda ng paganda. It will be worse and worse. Okay? Huwag kayong aasa na para bang gaganda pa. Hindi nagaganda. Ang pinakano lang natin dito, sandigan lang natin ng Panginoon. 2 Timothy chapter 1 verse 2 Timothy chapter 3 verse 1. Whether we admit it or not, whether we like it or not, nasa na tayo? We are now in the last days. We are now in the last days. That perilous time shall come. Men are lovers of selves. Ano nang nangyayari? Wala na tayong ano yan. Very corrupt na. Because we are in the last days. Nasa last days na tayo that even the churches pwedeng magbago. Nasa last days na tayo na hindi na natin alam kung anong pwedeng mangyari, pero isang bagay na meron tayo, we have the living hope. The living hope that the Lord Jesus Christ is still on the throne. Ang isang tunay na ligtas, ang nasa isipan niya, ang kanyang pag-asa is naka-anchor sa Panginoon. Hebrews chapter 6 verse 19. Hebrews chapter 6 verse 19. Ang sabi dan, which hope we have an anchor of our souls, both sure and steadfast, which entereth into that within the veil. Alam niyo isang bagay? Ito yung kung gusto mong mag-enjoy sa Christian life, do not expect na gaganda yung mundo. Pa-worse yan. Pero ito lang. I-exercise mo na magtiwala sa Diyos. Exercise to trust God. Ano man ang bagay na need natin. No? Sino sa inyo hindi affected sa gasolina? Pastor, wala naman akong sasakyan. Alam ko wala yung mga iba wala sasakyan, pero mahal ang pamasahe. Magkano ng pamasahe ngayon? At pataas yan ng pataas. Amen? Sa susunod, ano na tayo ulit? Balik ulit tayo sa bike. Amen? Okay? Bike ulit tayo, bike. Lalabas ulit yung mga mountain bike. Lalabas ulit yung mga BMX, road bike. Okay? Ngayon, kung may pera ka, doon ka sa e-bike, no? Pero pag wala talaga, bike ulit. Pero alam isang kailangan tayong magtiwala sa Panginoon, magtiwala sa Kanya. Hindi, sabi ko nga, hindi natin alam, nakalimutan ko yung verse na hanapin ko sana, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. But we still have this, yung i-anchor natin yung sarili natin sa Panginoon. Yung Matthew chapter 10, tingnan niyo yung Matthew chapter 6 pala, Matthew chapter 6.
Matthew chapter 6. Because karamihan sa atin nag-aalala. Sometimes, alam nyo, isang bagay iniisip ko, Lord, gaano pa ba kami? Parang tanggalin ko na lang lahat yata ng mga program sa church na magiging gastos. Iniisip ko yung mga things na, Lord, magano pa ba kami ng commitment na ganito? Ang dami ng and um, i-goal pa ba natin na magtumaas pa ba yung faith promise? Alam nyo, akala nyo lang din na para bang ang pastor, parang pastor is parang madali ang gawain ng pastor. Kung hindi ganun kadali kasi kailangan ko pa rin i-challenge yung bawat isa na magtiwala sa Panginoon. And one thing na inano ng Panginoon sa akin, hindi ako dapat mag-alala, kundi I need to anchor my hope in the risen Lord. Buhay ang Diyos natin. Alam ng Diyos kung ano yung need natin. Romans chapter 6 verse 32. Ang sabi dito sa Romans chapter 6 verse 32, verse 31. Okay? Kasi lahat tayo nagwo-worry. Lahat tayo nag-iisip. Pero sabi sa Romans chapter 6 verse 31, Fred, pakilagay na nga lang sa screen, Romans chapter 6 verse 31 hanggang 33. Romans chapter 1 verse 31. Sa ano na lang, Brad, sa yung is tawag dito yung sa may natin yan. Romans 6 verse 31. Ay, so Romans pala. Matthew 6 verse 31. At least gising kayo. Amen? Matthew chapter 6 verse 31. Kaya pala yung mga ginaganon ako kanina pa. Matthew chapter 6 verse 31 to 33. Basahin natin ng sabay-sabayan. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Amen? Ang sabi sa Bible, wag kang mag-isip. Wag kang mag-worry kung anong kakainin mo. Wag kang mag-worry kung anong iinumin mo. Wag kang mag-worry kung anong idadamit mo. Alam nyo, kung anong ginagawa mo bilang nagtatrabaho, sige lang, trabaho ka lang. Lord, hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin, pero tagtatrabaho lang ako, magtitiwala ako sa iyo, magpipray ako, amen? Hindi ako matatanggal sa trabaho kasi baka matanggal na maraming tanggalin sa trabaho pero hindi ako tanggalin, amen? Magpipray ako na yung business ko, maraming nalulugi pero Lord, ikaw ang magbibigay ng client. Amen? Ikaw ay estudyante, Lord, hindi ko alam kung magtutuloy pa ako sa klase ko pero Lord, I pray for my parents na magkaroon sila ng pagkakakitaan para magtuloy pa rin ako sa klase. Kung hindi man magkaroon ng tawag dito yung scholarship of whatever means, pray ka lang. Because ang sabi ng Bible, for after all these things, the Gentiles seek for your heavenly Father, knoweth that ye have need of all these things. At ang sabi niya sa verse 33, ito yung pangako, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Church, may problema ka ngayon? It is time na mas maging faithful ka sa Panginoon. Ang problema natin, kung kailan tayo may problema, nawawala tayo sa church. May problema tayo, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Na wala ka ng Sunday morning. Seek ye first the kingdom of God. Hindi mo na gaanong inatin na ng Sunday evening. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Wala tayo sa prayer meeting. Seek ye first the kingdom of God. Wala tayong ginagawa sa pagbibigay ng gospel tracts. Seek ye first the kingdom of God. Wala kang ministry. Tinetake light mo yung ministry ng Panginoon. Anong gagawin ng Panginoon sa atin? Iyang promise niya, if we will seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Ano yung kagandahan kapag buhay ang ating Panginoon? Ang kagandahan ng resurrection ng Panginoon? That we could experience victory after victory kahit nasa paligid natin,
Bumabagsak? Kahit ang economy, pababa ng pababa ang value ng peso. Pero kahit na bumaba ang value ng peso, ang economy ng Panginoon hindi affected. Seek ye first the kingdom of God. Let's pray. Pray tayo. Magsama-sama tayo sa prayer. Magtanungan tayo ng mga things na pagpipray. Unahin natin ang Panginoon. Maging faithful tayo sa Panginoon. I-revive natin ang prayer meeting natin. Kung kaya niyong pumunta ng prayer meeting, ipakita niyo yung sacrifice sa Panginoon. Ipakita niyo na inuuna niyo ang Panginoon. All these things shall be added unto you. Yung commitment natin, all these things shall be added unto you. Sige lang. Hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ng commitment ko. Pero magtiwala lang tayo sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 15 verse 57 lastly. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Thank be to God, which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Ang side ng Panginoon is the winning side. And if we are on the Lord Jesus Christ, we are on the winning side. If we abide, sabi ng Panginoon, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except ye abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Just abide in Christ. Abide in Christ. Hindi ko alam kung anong dinadaanan natin. Be faithful sa Panginoon. Unahin mo siya every morning, pray. Every day, read your Bible. Every day, share somebody. Kahit na mayroon ka mabigyan ng gospel tracts, and I thank the Lord for everyone na nagbibigay ng gospel tracts. I thank the Lord sa mga picture na pinapakita nyo na kayo ay nagwi-witness. I thank the Lord kapag nag-i-invite ka sa church. Why? Pag inuna natin ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Sabi nga ni Pastor Doug, pag may problema ka, ito yung advice niya eh. Kahit anong problema mo, sabi niya, take care of God's big world and He will take care of your little world. Kung may problema ka, pumunta ka lumabas ka, mag-witness ka, mag-share ka ng gospel. Hayaan mo ang Panginoon mag-work sa problema mo. May problema ka financially, unahin mo siya, ibigay mo yung tithes. Honor the Lord with your tithes. Mag-commit ka sa faith promise. Hindi imposible. Walang imposible sa Panginoon kapag nagtiwala ka sa Kanya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Buhay ang Panginoon, hindi patay. Okay? You have pardon from sin's penalty, power to walk in the new life, and promise of a steadfast hope because of the Lord's resurrection. So I pray na gawin natin ito na. No? So pwede tayong tumayo lahat. Sorry sa time. Ay nag-ano ko ng several minutes. But because of the Lord Jesus Christ's resurrection, habang tumutugtog ang ating pianist, we have this pardon or victory over sin's penalty. We have the power of a new life. And meron tayong promise of steadfast hope. Again, if God spoke to our heart na nakita natin ito, kung tunay tayong ligtas, sana wala na yung totoong sa buhay natin yung power of sin is hindi na yan ka-powerful sa atin. Sin is just taking occasion, but hindi na tayo slave of sin. You have a newness of life. You can walk in the newness of life. You can say no to sin. You can serve God. At kung meron ka mang mga problem, dinadaanan,
There is a promise of a steadfast hope. Kung tayo kinausap ng Panginoon, pwede tayong dumako dito sa harapan. Let's exercise to kneel down. Exercise to kneel down as a way of respect sa ating Panginoon. Kausapin natin siya. Pwede tayo dito sa harapan. Pwede tayo dyan sa inyong kinaupuan. But exercise to kneel down. Exercise to kneel down. We do not know the uncertainty sa mga susunod na araw. But thank God, napakasarap na magtiwala sa Diyos. Napakasarap magtiwala sa isang buhay na tagapagligtas. Kung ikaw wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, kaibigan, kung ikaw ay first time visitor at wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, taas mo ang kanang kamay mo. Gusto namin i-share sa'yo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas? Taas ang kanang kamay para i-share namin sa'yo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Okay, kung wala na, tayo po'y manalangin habang kayo po'y nakaluhod, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay nagpapasalamat sa inyong pinakangusap na katotohanan mula sa inyong resurrection. Lord God, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga unbelief. At Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kung makita namin, Panginoon, ang resurrection, ang power of your resurrection, tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin na meron kaming pardon or victory over sins penalty. Hindi na kami patungo sa impyerno. At Lord God, tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na hindi na kami manatili pa sa kasalanan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng victory because alam namin na kapag kami po ay nagkasala at nag-backslide, meron pong chastisement, meron pong correction. And someday, pagdating dyan sa langit, we will take account of everything na ginawa namin dito sa lupa. So tulungan niyo po kami to live a new life, Panginoon, to walk in the newness of life, upang ang buhay namin, Panginoon, ay maging kagamit-gamit sa inyong harapan. At ganoon din po, Panginoon, tulungan niyo po kami na unahin ka namin sa lahat ng pagkakataon because ito lang ang way, Panginoon, para i-bless niyo po kami. We have a steadfast hope. We have this promise, Panginoon, na kahit anong mangyari sa mundong ito, bagamat we are in the last days, we are on the perilous times, pero Lord God, we know, Panginoon, na pwede kami magtiwala at manatili pa rin, Panginoon, na experience namin yung power. So tulungan niyo po kami, Panginoon, magtiwala sa inyo, Panginoon, lalong mag-pray, lalong maging matapat, lalong magtiwala, at lalong lumapit sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat ng gumawa ng mga pagpapasya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.